prefer those students na pumapasok kahit wala siyang natutunan sa school. Siguro may ginagawang trabaho or part-time job, pero at least when they go to school, marami silang natutunan at applicable sa kanilang ginagawa araw-araw. Even doon nasa bahay sila, hindi sila pumapasok kasi mayroon mga dahilan, kagaya ng natatrabaho sila yung napapaaral ng kanilang sarili. Seryosohin yung pag-aaral, pwede kang mag-enjoy your life as a student pero know your limits. My name is Teacher Ben. Teacher Ben. Sir, ano po ang pipiliin nyo? Estudyante na laging pumapasok pero walang natututunan or estudyante na bihira lang pumasok pero matalino? Gusto ko sana magdalawa pero gusto ko kailangang pumili ng isa. Pipiliin ko yung estudyanteng minsan lang pumasok pero kapag tinatanong maraming naisasagot. Doon naman sa estudyanteng pumapasok nga siya pero hindi siya nakakasagot. Nasa guro na lang yon kung paano niya i-implement yung mga questions para mapunan yung kakulangan ng estudyante. Any advice na lang po para sa mga student nyo po? Okay, advice sa mga student, palaging pumasok para kapag may tanong si sir, maitatanong para hindi tayo maglo-loading. I'm Rubian Urias. So ma'am, ano po ang pipiliin nyo? Estudyante na bihira lang pumasok pero matalino or estudyante na lagi pumapasok pero walang natututunan? For me is laging pumapasok pero hindi naman sa walang natututunan. Kasi wala namang sense yung laging pumapasok at the same time walang natutunan. Wala namang batang ganun. Pag lagi kang pumapasok, meron kang kahit konti lang naman na matututunan. So any advice po para sa mga student nyo po? Advice, give effort for your studies man lang. Kahit konti lang sa game. Ano po pipiliin nyo? Estudyante na laging pumapasok pero walang natututunan or estudyante na bihira lang pumasok pero matalino? Actually, ang pagiging teacher and pagiging estudyante, that is a matter of responsibility. As a teacher, kailangan mo talaga magturo at pag-impart ng knowledge sa mga students. As a student naman, una, kailangan mo pumasok. Paano ka matututo kung di ka papasok? As a student, paano mapupulfill ang mga requirements nga needed in school for being a student? Una, performance. So, need talaga pumasok. So, sir, ano po, any advice na lang po sa mga student niyo po? As an advice, sinisiring ko about responsibilidad han pagiging estudyante. Una, kailangan mo pumasok. Gawin ang lahat kung anong pagawa. Ano po name ni ma'am? Ako po si Maria Joel Andrade. So ma'am, ano po ang pipiliin nyo? Estudyante po ba na laging pumapasok pero walang natutunan or estudyante na bihira lang pumasok pero matalino? Mas pipiliin ko yung estudyante na laging pumapasok kahit medyo walang masyadong natututunan. Bakit po? Kasi attitude yun. Ibig sabihin, kung always siya pumapasok sa school, meaning willing siya to learn something new kahit di masyadong may natututunan, kahit konti lang. So, any advice po pa sa mga student po? Advice ko for students is seryosohin yung pag-aaral. Pwede kang mag-enjoy your life as a student pero know your limits, yung mga responsibility dapat alam pa rin. I have a questions. Ano nga bang mas importante sa inyo? Estudyante na laging pumapasok pero walang natututunan at all or estudyante na bihira lang pumasok pero matalino? Estudyante na laging pumapasok ngunit walang natututunan. Sa makatuwid, yung kung ganon na walang natutunan, di uulitin yung lessons para magkaroon ng learning. So regarding on the topic that we have, pwede naman yung estudyanteng hindi pumapasok ngunit sa makatuwid may natututunan kahit hindi siya pumapasok. So pwede both, hindi yung pumapasok at saka yung hindi pumapasok. Any advice na lang po para sa mga advice ko para sa mga estudyante. Shoutout nga pala sa mga estudyante ko, specifically sa 12 Smith this school year 2023 and 2024 na magkaroon o pumasok sila sa school lagi at para may matutunan para sa kanilang future.
Ano po name ni sir? Hi, I am Teacher Clark. Sir Clark, ano po ang pipiliin nyo or importante sa inyo? Estudyante na laging pumapasok pero walang natututunan or estudyante na bihira lang pumasok pero matalino? For me, ano na lang, yung estudyante na hindi palaging pumapasok pero maraming natutunan. Kasi yun yung mga bata na siguro may ginagawang trabaho or part-time job pero at least when they go to school, marami silang natutunan at applicable sa kanilang ginagawa araw-araw. So, any advice na lang po para sa mga student nyo po? Sure. Advice ko lang sa mga bata na please attend your classes and please learn something, even one word a day, and that every day marami na silang matututunan. So, sir, ano po name ni sir? Ako nga pala si Teacher Dennis Eserona and I am a teacher here in the Senior High School of Burauen Comprehensive National High School. Ito yung pinaka-importante, estudyante na laging pumapasok pero walang natututunan or estudyante na bihira lang pumasok pero matalino? Ako para sa akin, I prefer those students na pumapasok kahit wala siyang natutunan sa school kasi pumapasok siya. Pero siguro naman, hindi ako naniniwala na wala siyang natututunan sa school kasi kung makikinig lamang siya sa lesson, maaaring mayroon siyang matutunan. Kasi yung learning is, it takes time. It takes time to process on their minds before they can understand. Kasi iba-iba kasing mga estudyante mayroon tayo dito sa paaralan. So, any advice na lang po para sa mga student nyo po? Yung mga advice ko sa aking mga estudyante, kahit hindi kayo matalino, pumasok pa rin kayo sa paaralan. Yun ang importante. At saka, makinig lamang sa guro. Kahit hindi nyo masyado naiintindihan yung mga lessons natin dito sa paaralan, pero at least do your best. Alam ko na mayroon silang kakayahan na hindi lang natin nakikita, pero sa kanila mayroon 'yon. Nandoon 'yon, innate 'yon na capability sa kanila.